Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit meron din nagsasabi na siya si Propeta Elias at may iba pang nagsasabing siya'y isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan at kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingiin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay loyalty o katapatan. May mga katotohanang mas madaling patayin na lang kaysa tanggapin. May mga salitang mas pinipiling patahimikin kaysa sundin. At may mga taong handang isugal ang lahat upang manatiling tapat sa katotohanan kahit ang kapalit ay ang sariling buhay. Ganitong bigat umiikot ang ebanghelyo ngayon at isang salita ang malinaw na sumasalo sa buong mensahe. Loyalty, katapatan. Ang kwento ay nagsimula sa pagkalito ni Herodes. Naririnig niya ang pangalan ni Jesus at ang mga ginagawa nito. At agad na bumalik sa kanyang konsensya ang isang alaala, si Juan Bautista. Ang tinig na minsan niyang pinakinggan ngunit kalaunan ay kanyang ipinakulong at ipinapatay. Ang konsensya, kahit pilitin nating ibaon, ay marunong bumangon. Ang katotohanang tinanggihan ay may kakaibang lakas. Patuloy itong kumakatok sa loob, naghahanap ng katarungan. Si Juan Bautista ay isang taong tapat. Hindi siya naghanap ng kapangyarihan, hindi siya nakipagkompromiso sa mali. Sinabi niya ang totoo kahit kanino, kahit sa hari. Hindi ka maaring magsama ng asawa ng iyong kapatid.
Ito ang uri ng katapatan na hindi popular, hindi ligtas, at hindi praktikal sa mata ng mundo. Ngunit ito ang katapatan na may ugat sa Diyos. Ang katapatan ni Juan ay hindi laban sa tao, ito ay para sa katotohanan. Si Herodes sa kabilang banda ay larawan ng pusong hati. Alam niyang matuwid at banal si Juan. Pinakikinggan niya ito ng may halong takot at paghanga. Ngunit hindi siya handang baguhin ang kanyang buhay. Mas pinili niya ang aliw ng kasalanan kaysa sa hirap ng pagsisisi. Dito natin nakikita ang trahedya ng pusong hindi tapat. Nakikinig sa katotohanan ngunit hindi sumusunod. Humahanga sa kabanalan ngunit hindi humahakbang patungo dito. Ang kapistahan, ang sayawan, ang panata at ang maling dangal ang naging entablado ng pagpatay sa katotohanan. Dahil sa isang padalos-dalos na pangako at takot sa sasabihin ng iba, ipinapitay si Juan. Ang ulo ng propeta ay iniharap sa isang pinggan, isang nakakagimbal na larawan ng kung paanong ang katotohanan ay ginagawang handog sa kasakiman, aliw at kapangyarihan. Kapag ang dangal ng tao ay mas mahalaga kaysa sa dangal ng Diyos, laging may dugo ang kahihinatnan. Sa mas malalim na pagtingin dito, ang Ebanghelyo ay nagtatanong sa atin ng deretsahan, kanino ako tapat? Sa Diyos ba o sa aking imahe? Sa katotohanan ba o sa aking kaginhawahan? Sa konsensya ba o sa takot sa opinyon ng iba? Ang katapatan ay hindi nasusukat sa dami ng alam nating tama, kundi sa tapang na isabuhay at panindigan nito. Sa kapistahan ni na San Pedro Bautista at San Pablo Miki ngayon at ng kanilang mga kasamahan, mga martir sa Japan, ang salitang katapatan ay nagiging laman at dugo. Sila'y hindi pinatay dahil sa krimen, kundi dahil sa pananampalataya. Pinili nilang manatiling tapat kay Kristo kahit alam nilang ang daan ay patungo sa krus. Ang kanilang kamatayan ay hindi pagkatalo. Ito'y patotoo na ang katapatan sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Ang martir ay hindi naghahanap ng kamatayan. Hinaharap niya ito dahil ayaw niyang talikuran ang katotohanan. May malaking agwat sa pagitan ni Juan Bautista at ni Herodes. Ngunit ang agwat na ito ay naroon din sa ating puso. May bahagi sa atin na nagnanais maging tapat at may bahagi ring natatakot mawalan ng relasyon, ng posisyon, ng seguridad. Ang tanong ay kung alin ang ating pakakainin. Ang katapatan ay hindi bigla ang desisyon. Ito ay bunga ng araw-araw na pagpili sa maliliit na bagay, sa tahimik na sandali, sa mga desisyong walang nakakakita. Hindi lahat ay tatawaging maging martir sa dugo, ngunit lahat ay tinatawag na maging martir sa konsensya. May katapatan na hinihingi sa loob ng pamilya, ang hindi manahimik sa mali. May katapatan sa trabaho, ang hindi makiayon sa katiwalian. May katapatan sa pananampalataya, ang mamuhay ayon sa Ebanghelyo kahit hindi ito uso. At may katapatan sa sarili, ang huwag lokohin ang konsensya. Ang Ebanghelyo ngayon ay mabigat, ngunit ito ay tapat. Hindi nito pinapaganda yung kwento, ipinapakita nito ang kahihinatnan ng katapatan at ng kawalan nito. Si Juan ay namatay, ngunit ang kanyang tinig ay hindi napatay. Si Herodes ay nabuhay, ngunit ang kanyang konsensya ay hindi tumahimik. Dito malinaw ang aral, mas mabuting masaktan ang katawan kaysa patayin ang konsensya. Mas mabuting mamatay sa katapatan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. At sa huli, ang Ebanghelyo at ang kapistahan ng mga martir ay nag-iiwan sa atin ng isang hamon. Ang katapatan ay may presyo. Ngunit ang kawalan nito ay mas mahal. Ang tanong ay hindi kung may kapalit ang pagiging tapat, kundi kung ano ang handa nating isuko upang manatiling totoo sa Diyos. Mga kapatid, sa anong bahagi ng ating buhay tayo tinatawag na maging mas tapat sa katotohanan? Kahit may panganib o may kabayaran. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon ng katotohanan, palakasin mo ang aming loob upang manatiling tapat sa iyo
Huwag mo kaming hayaang manahimik kapag dapat magsalita o makipagkompromiso kapag dapat manindigan. Sa halimbawa ni na San Pedro Bautista, San Pablo Miki at ang kanilang mga kasamahan, turuan mo kaming piliin ang katapatan kaysa takot, ang konsensya kaysa kaginhawahan, at ang iyong kaloob higit sa lahat. Palagi kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.